Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 4:34 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rentoy. Ngayon ay araw na po ng Miyerkules, ika-15 sa buwan ng Abril, taong 2026. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning, Bernard. Good morning, Annie. Suspended ang number coding today because 5 and 6. Ano ba yung number ng kotse mo? Ayan. Wala, hindi ako nagkokotse, nag-single service And ako. that's very good. Para sige. tipid sa krudo. Very good. Tama muna. At this point, di ba? Sige. Ang start ngayon is yung start na po yung 3-day na tigil pasada, pero hindi suspended yung number coding. Yeah, like what I've mentioned. Yan ang tampok sa ating balita. So this time, umpisahan na natin ang balitaan ngayong umaga at narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Magsisimula na ngayong Miyerkules ang 3 araw na tigil pasada na isasagawa ng ilang transport groups sa pangunguna ng Manibela at Piston. Ito ay upang igiit ang panawagang suspension ng fuel excise tax at value-added tax na ipinapataw sa mga produktong petrolyo. Gayon din ang pagkondina sa anilay kakulangan na mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para tugunan ang krisis sa enerhiya. Ayon sa Manibela, idaraos nila ang main strike center ngayong araw sa Petron sa Felcoa sa ganap na alas 6:30 ng umaga. Dagdag pa ng grupo, may mga kinatawan ng mga magsasaka, mangingisda at mga manggagawa ang makikisa sa protesta na tatagal naman hanggang Biyernes, Abril 17. Samantala, una nang nagpahayag ang ilan pang mga transport groups gaya ng Altodap at Pasang Mazda na hindi sila sasama sa transport strike. Hataw Balita ngayon. Ilang mga eskwelahan sa Metro Manila ang nagsuspende muna ng face-to-face classes bunsod ng idaraos na 3 araw na tigil pasada ng ilang transport group. Kabilang sa mga nag-anunsyo ng suspensyon ng face-to-face classes ang Lyceum of the Philippines University in Manila, gayon din ang University of Santo Tomas. Ang mga estudyante ng Lyceum ay pansamantala munang magsi-shift sa online modality maliban na sa kitchen lab at F&B and bar management classes. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na may masasakyan ang mga pasahero sa gitna ng 3 araw na transport strike ng Manibela na magsisimula ngayong araw. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, may 3 contingency measures na ipatutupad ang ahensya. Kabilang dito ang full deployment ng traffic personnel, koordinasyon para sa libreng sakay, at mahigpit na monitoring sa sitwasyon. In short, simple ang lang objective natin. Kahit na may strike, dapat may sasakyan, may action, may tutugon pag may problema. Sinabi ng MMDA na posible magkaroon ng epekto sa rush hour ang tigil pasada, ngunit hindi ito hahantong sa pagkaparalisa ng transportasyon. Hataw Balita ngayon. Magpapatupad ng mahigpit na seguridad ang Philippine National Police o PNP upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan para sa nakatakdang tigil pasada simula ngayong Abril 15 hanggang April 17. Ipinagutos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga lokal na unit ng pulisya na panatilihin ang kanilang presensya sa mga pangunahing lugar kung saan inaasahang magtitipon-tipon ang mga organisadong grupo.
Ipinahanda din niya ang mga sasakyan na magbibigay ng libreng sakay para sa mga apektadong commuter. Ang PNP Highway Patrol Group tutulong din sa pagbabantay. Sa ngayon po, nakapaglatag po ang PNP HPG sa ngayon ng hindi po bababa sa 501 PNP HPG personnel nationwide. At ito po ay tatalaga sa mga hindi po bababa sa 60 na locations nationwide din para magbantay at makatulong po na mapaluwag yung ating po mga kakalsadahan at magmando po sa ating pong trapiko. Hataw Balita ngayon. Aarangkada na simula ngayong araw ang pagpapatupad ng service contracting program sa mga public utility vehicle na pumamasada sa 50 ruta sa Metro Manila. Samantala, binuksan naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang online application para sa mga PUV operators at drivers na nais sumali sa programa. Si Asher Kadapan Jr. humahataw. Ipatutupad na simula ngayong araw ang service contracting program kung saan babayaran ng gobyerno ang mga operator at driver ng mga pampublikong sasakyan na kasali sa programa. Sa ilalim ng service contracting, isa-subsidize ng gobyerno ang mga bus driver at operators ng 100 pesos per kilometer na kanilang biyahe. Habang ang mga modern jeep naman at UV Express ay babayaran ng 40 pesos per kilometer at 30 pesos per kilometer naman kung traditional na jeep. Ayon sa Department of Transportation, malaking tulong ang service contracting program hindi lamang sa mga PUV driver at operator kundi maging sa mga pasahero. Sa pagtaya ng DOTR, maaaring umabot sa 15 milyong commuter sa buong bansa ang makikinabang dito araw-araw. Paliwanag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa 800 million pesos ang hawak nilang budget sa ngayon para pondohan ng service contracting program na tatagal sa loob ng 2 linggo. Ayon sa ahensya, panimula pa lamang ito ng implementasyon ng programa pero target nilang mapalawak pa ang sakop nito. Plano ng DOTR na isama ang lahat ng mga pampublikong sasakyan kung magkakaroon sila ng karagdagang pondo. Dito sa initial implementation natin, we're talking about 50 routes po. At meron po dito sa atin sa Metro Manila, kasama din yung mga ibang lugar po. At we asked already for a 5 billion additional budget. Ipinaliwanag naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga alituntunin sa pamamasada ng mga PUV na kasali sa service contracting. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, ito ay nakapaloob sa terms and conditions ng programa na kailangan ring sang-ayunan ng mga operator at tsuper bago sila mamasada. Kailangan nila tumakbo araw-araw, no? At least 100 kilometers a day. Yun ang po yung covered ng ating programa. They have to afford the passengers with a 20% discount, no? And kailangan po nila maglagay ng karatula sa kanilang sasakyan na sila ay kasama sa service contracting program para ma-identify po ng mga pasahero na sila yung sasakyan na magbibigay ng discount, no? Bukod dito, kailangan ring mag-set up ng Global Positioning System o GPS sa mga sasakyan na lalahok sa programa na siyang magiging basihan ng pagbabayad sa mga PUV operator. Inihayag ng LTFRB chief na may access ang ahensya sa data ng GPS provider upang agad ring mabayaran ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng designated bank account o e-wallet. There are two reasons behind this. Number one, to avoid, para mas mabilis yung processing time namin, hindi namin hihintayin yung report ng GPS provider. Instead, we will check data of GPS provider. At marami ko tayong taong talaga para dyan. As pangalawa, to avoid also collusion between the GPS provider at saka yung operator. Baka naman nagkukulyod sila, no, para masira naman yung ating programa. So, ganoon lang po. That's everyday po yan. Upload the data, we check the data every day para yung ating 3 to 5 days, calendar days sa pagbayad. Para naman sa mga public utility vehicles na nagnanais makilahok sa programa, inilunsad ng LTFRB ang online application para dito na layong gawing mas mabilis ang proseso. Yung ating gagawin, online rin po ito, no? We take advantage of technology. Online nung sila, bubuksan nila yung portal ng LTFRB. Lalabas na po doon yung
service contracting, click lang na yun. Parang registration form, one pager lang po yun. Sasagad, ilalagay yung pangalan po nila, yung case number nila, at anong klaseng sasakyan meron sila. Ilalagay, type lang nila, sulat nila yung plate number ng mga sasakyan na gusto nila isali sa program, no? Tapos kung gusto nila makita yung mga rota, meron yung referral click na nila, lahat ng rota ho, naka-arrange na po yun, lalabas, titingnan nila kung kasama sila sa rota. Bagaman mayroong isasagawang tigil pasada ngayong araw, tiniyak naman ng Department of Transportation na tuloy ang pamamasada ng mga PUV na kasali sa service contracting program. Asher Kadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Sinimula na ng Department of Energy ang 10 pisong kada litro na diskwento sa diesel para sa mga Public Utility Vehicle o PUV. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, una itong ipinatutupad sa nasa 52 gasolinahan sa Metro Manila. Sa ilalim ng programa, maaring ma-avail ng mga kwalipikadong driver ang diskwento hanggang sa 150 liters kada linggo sa bawat PUV unit na katumbas ng 1,500 pesos weekly subsidy. Makikipag-ugnay naman ang Department of Transportation sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa listahan ng mga benepisyaryo upang makuha ang subsidy. Magpapakarga sa accredited gas stations, ipaalam sa attendant na kayo ay mag-a-avail ng discount, ibigay ang plate number at automatikong ibabawas ang diskwento sa bayarin. Which gas stations will be participating as a pilot or phase 1, because this is a new program. This is on top of the other programs of government. We are targeting 52 gas stations in NCR, in Metro Manila. And 52 yan kasi yun yung nakalista na may mga permit sa amin. Layunin ng programa na mabawasan ang gastos ng mga tsuper at matiyak ang tuloy-tuloy na biyahe ng pampublikong sasakyan. Target ang pamahalaan na matulungan ang mahigit 171,000 PUV units sa buong bansa sa oras na may patupad ito ng buo. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy, naghataw balita ngayon, nagdesisyon ang Development Budget Coordination Committee o DBCC na wag munang alisin ang excise tax sa diesel at gasolina. Ayon sa komite, maliit lamang ang magiging epekto nito sa pagbaba ng presyo ng langis. Sa halip, mas pinili ng pamahalaan na magbigay ng targeted subsidy sa mga apektadong sektor. Kabilang dito ang 10 piso kada litro na subsidiya para sa mga pampublikong sasakyan. Binigyan diin ng Department of Finance na ang excise tax sa diesel at gasolina ay ginagamit din para tulungan ang iba pang apektado ng krisis, gaya ng mga nasa Middle East or middle income class. For that one, if you take a look at the excise on diesel, it's only 6 pesos per liter. And given the price increase of diesel pre-war na more or less 100 pesos, the 6 pesos decrease in that context is relatively small. That's why the DBCC, in coordination with the other agencies, particularly DOE and DOTR, decided to provide 10 peso discount instead of 6. And this 10 peso discount will be targeted, particularly for the most affected sectors. Hataw Balita ngayon. Bukod sa mahigpit na pagbabantay sa presyo ng produktong petrolyo, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy na magiging sapat ang supply ng langis sa bansa sa gitna ng giyera sa gitnang silangan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nananatiling sapat pa ang petroleum products sa bansa at may mga ginagawa na silang hakbang para matiyak na tuloy-tuloy ang supply ng langis. May hataw na balita si Nel Maribohok. Isa sa tinitignan ng opsyon ng Department of Energy ang pagkuha ng crude oil sa Russia. Pero para maging posible ito, ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kailangan munang hintayin ang hiniling ng pamahalaang Pilipinas sa United States na palawigin pa ang temporary waiver sa US sanction na nagpapahintulot sa ilang bansa tulad ng Pilipinas na makabili ng crude oil sa Russia.
We have communicated with the Department of Foreign Affairs for another window or extension of the lifting ng embargo. So they have communicated this with our ambassador in the US. We're awaiting for their response, pero we're very positive on getting this other window. Ayon sa kalihim, kahit papaano ay makakatulong ang crude oil mula sa Russia para manatiling sapat ang supply ng langis sa bansa. We wanted to open the Russian window because we want more options. Diversification kailangan para hindi tayo dependent sa isang country lang. Bukod rito, may iba pang bansa na tinitignan ang ahensya na mapagkukunan rin ng langis. Hindi lang naman kasi Russia ang nagpo-produce. Ang South America meron din. Sa Colombia, Argentina, halos lahat sila niyan sa South America meron. Even Canada, US. Sa kasalukuyan, nananatili namang maganda ang estado anya ng supply ng petroleum products sa bansa. Ngunit didepende pa rin ang lahat sa mangyayari sa Strait of Hormuz na dinadaanan ng mga barkong may dalang langis. 50 days on average on all the products. The current gas level is about 57. For LPG is 36. For kerosene is 105 days. Then diesel is 49 days. And then gasoline is 54 days. Ayon pa sa kalihim, mayroon na rin silang ginagawang pangmatagalang solusyon para hindi na umasa ang bansa sa diesel na nanggagaling sa Middle East. Kabilang narito ang pagsusulong ng dagdag na renewable energy. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na tapusin hanggang April 30 ang pamamahagi ng cash relief assistance sa lahat ng mga tsuper sa bansa. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, umaasa siya kahit isang round ng pamamahagi ng ayuda ay mabibigyan lahat ng mga PUB driver. Ang naturang cash relief assistance ay pinamamahagi bilang tulong ng gobyerno sa mga nasa transport sector na lubhang apektado ng energy crisis. Hataw Balita ngayon. Nagkasundo ang Metropolitan Manila Development Authority at Metro Manila Council na pansamantalang suspendihin muna ang pagpapatupad ng pass-through fees sa mga sasakyan na naghahati ng mga produkto gaya ng pagkain at langis. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, hindi lang pass-through fees ang suspendido, kundi maging ang iba pang delivery fees na ipinapataw ng mga LGU. Ang hakbang na ito'y bilang pagtalima sa deklarasyon ng State of National Energy Emergency sa bansa. Samantala, ipatutupad naman sa buong Metro Manila ang Unified Truck Ban mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Gayun din ang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban na sa mga sasakyang magde-deliver ng essential at perishable goods, pati na ang mga oil tanker. Hataw Balita ngayon. Dumarami na ang maliliit na negosyo na napipilitang magsara dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP na si Sergio Ortiz Luis Jr., marami na rin kumpanya ang tumitigil sa pagkuha ng bagong empleyado. Sinabi niyang apektado ang mga micro at small enterprises dahil sa pagtaas ng gastos sa transportasyon, kuryente at bilihin. Giit ng ECOP, kinakailangan ang agarang aksyon ng pamahalaan upang matulungan ang mga sektor o ang sektor sa gitna ng krisis. Marami na kami naririnig kasi although hindi namin sila mga miyembro, mga suppliers yan, mga service providers ng supply chain ng mga at mga buyers din ng mga malalaking kumpanya. So, marami na rin nagsasara at alam namin na marami nang hindi nag-hire. Hataw Balita ngayon.
Sa gitna ng tumataas na presyo ng pagkain at mga hamon sa sektor ng agrikultura, iginit ng Department of Agriculture ang kahalagahan ng masusing pagbabalanse sa kapakanan ng mga consumer at kita ng mga lokal na magsasaka, lalo na sa tatlong bagay o factors na makakaapekto sa susunod na cropping season o panahon ng anihan. May humahataw na balita si Mia Alonso. Sa harap ng nararanasang krisis sa presyo ng langis, hindi nawawala ang mga hamon sa sektor ng agrikultura na isang kritikal na yugto sa produksyon ng pagkain sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, direktang apektado ng tinatawag na triple shock ang productivity para sa susunod na planting at harvest season. Kabilang dito ang pagtaas ng presyo ng fertilizer na may malaking epekto sa ani ng mga magsasaka. Gayun din ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dagdag pa ang posibleng epekto ng El Nino o tagtuyot sa mga pananim. Kung walang gagawin ng gobyerno, lalo na ang DA, talagang medyo malaki yung impact niyan. But since we learned so much lessons from the past, we at least now know kung ano yung mga necessary interventions. Yes, we are ready to face El Nino. Apektado rin ng krisis sa langis ang mga gulay kung saan hindi stable ang presyo at supply nito. Gayon din ang bigas na mayroong pagtaas sa presyo sa lokal na merkado na nasa halos 5 piso kada kilo. So, kailangan talaga ng careful balance. Ang sektor kasi ng agrikultura, kailangan mo talaga ng matinding pagbalanse, both the producer side and the consumer side, at saka doon sa karamihan ng mga stakeholders natin. Samantala, patuloy pa rin pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibleng pagbaba ng taripa sa imported agricultural products. Nauna nang tinutulan ng ilang grupo ng mga magsasaka ang panukalang ito na anila'y magbibigay pasakit at lalo lamang sisira sa local agri-production. Muli namang binigyang diin ng DA ang kanilang layunin na mapababa ang presyo ng pagkain at mabalanse ang kapakanan ng mga consumer at local producers. We need to take into consideration. Ang utos naman ng Pangulo, tingnan kung paano pababaan yung taripa while at the same time tulungan yung ating mga agri-producers. Hindi naman yun one side lang. We also need to look at their welfare para hindi malaki yung epekto. Kasama rin sa mga hamon ngayon na kinakaharap ng local producers ang malaking gasto sa transportasyon ng mga produkto dahil sa sobrang mahal ng petrolyo. Ayon sa DA, maraming negosyante at mamimili na ang nagbawas ng kanilang binibili na lalong nagpabagal sa daloy ng supply sa merkado. Sa mga ganitong sitwasyon, ipinaliwanag naman ng DA na maaari silang tumulong sa pamamagitan ng pagbili ng direktang ani mula sa mga magsasaka sa ilalim ng Sagip Saka Act. Ayon sa ahensya, mayroon ng mekanismo para dito, subalit hamon din sa pagpapatupad nito ang karagdagang pondo upang mas mapalawak pa ang kanilang maabot. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig sa deadline ng filing ng Annual Income Tax Return o ITR. Batay sa orihinal na schedule, hanggang ngayong araw na lamang dapat ang pagsusumite ng ITR ng BIR. Subalit nagpasya ang Pangulo na i-extend ito hanggang sa May 15, 2026. Sa isang post, sinabi ni PBBM na pinalawig ang deadline ng filing ng annual ITR upang magkaroon ng karagdagang oras ang bawat taxpayer na makapag-file ng maayos kasamang lahat ng kinakailangang dokumento na walang ipapataw na penalties. Maaring i-file ang ITR at magbayad ng fees sa pamamagitan ng electronic platforms at authorized agent banks ng BIR. Hataw Balita Ngayon. Okay. Magandang balita yan, Ani, dahil hindi magkukumahog Yung mga kababayan natin. Hindi sila pipila ng mahaba. Alam mo naman, pagkaganyang deadline na nakukover Very natin Filipino. lagi yan. Sinasabi, very Filipino. At pag tinanong mo naman yung mga kababayan natin, kasi ngayon lang po ako talaga nagkaroon ng time Ngayon lang pero po dapat ako talaga nagkaroon ng pinaghahandaan pagkakataon. Dapat talaga pinaghahandaan. Pero itong binigay nito, instead na hanggang ngayon yung deadline, hanggang May 15. Medyo Well, mahaba
mahaba-haba. That's correct. So ngayon ay kalagitnaan na tayo ng Abril. So meron pa silang mga ilang May, April, May. May isang buwan. isang buwan ang extension. Preparation ninyo po. Sa tingin ko, wala nang last day na rush doon sa binigay na extension. Kaya, pero kung nakaschedule silang magbayad ngayon, magbayad na sila Ay, para syempre, mas mainam yun. maluwag na yung kanilang schedule. Yes, correct. At ngayong araw din, start na po nung 3-day transport strike nitong sa pangunguna ng grupong Manibela at Piston. Ito nga pong panawagan nila ay yung konkreto at mabilis na pag-aksyon doon sa kanila mga hinihiling na pagtugon kaugnay nga dito sa krisis na dulot ng gulo sa Middle East. So ngayong araw na to, doon sa ating mga mananakay, I think mag-ready rin sila. Di ba po? Para at least doon, let's say for example, you have a meeting at 9 o'clock and then wala kang masakyan. So there is a problem. Makahabol kayo. Kailangan mag-adjust. Kung ayaw mong bumayad ng mas mahal doon sa mga ibang ride-hailing app at ikaw ay nagko-commute ng mga jeep, dapat mas agahan mo. Doon sinabi naman ng government na nakabantay sila ng LGU, ng MMDA at PNP na magpo-provide po sila ng libreng sakay doon sa mga areas na monitor nila na magkakaroon ng volume ng mga stranded na passengers. Gayun din, ngayong araw na po yung simula ng service contracting program kung saan bibigyan ng kumbaga kahit papaanong pakonsuelo itong mga sasali. Kailangan kasi sumali ka dito sa programa na ito. Yung ating mga kababayan na nagbiyahe ng jeepney, modern jeepney at PUB Express. Okay. Kanina may binanggit ka na yung pong pagtanggal doon sa excise tax sa diesel at saka sa gasolina ay hindi muna. Kasama yan kanina doon sa ating balita. Oo, doon sa binasa nating item In fact, kanina. doon sa mga transport group na nagsasagawa ng kanilang rally, when we had an interview with Mr. Balbuena, he mentioned that they are interested, they are asking, they are requesting na matanggal itong excise tax. But on the other hand, doon sa perspective ng mga economic analysts, sinasabi nila, maliit lang ang mababawas nito doon sa presyo ng langis. And then, sinasabi nila, ay massive revenue loss. Malaki ang mawawala sa gobyerno. Kung ita-translate mo ang makukuha sa excise tax starting itong month ng May until December, this is translated dito sa 136 billion pesos. So, ibig sabihin, kapag ito ipinatupad, ay paano yung mga services na ginagawa ng gobyerno, like for example doon sa healthcare system natin and of course yung ating edukasyon. So that is the problem. Kaya sabi nila mas mainam na targeted lang yung subsidies. And sa punto ng ating mga kinatawan, yung ating mga economic managers, sabi niya hindi kami mag-recommend. There are some economic managers na naninindigan, we will not recommend ang pagtanggal ng excise tax because there is a big effect on this. Negative ang epekto nito. Yun ay sa panig ng pamahalaan. Sa panig naman kasi ng mga transport sector, kagaya ng sinabi ni Ginoong Mar, ang ginagamit namin kasi diesel. Ayan. Kaya sila yung apektado kung hindi nga ipatutupad itong pagtanggal ng excise tax at yung isa pa, yung But VAT. that was explained already na sinasabi nila maliit lang ang epekto nito. Pag tinanong mo kasi ang jeepney driver, para sa kanila kahit nga piso, napakahalaga. On the economic perspective, sinasabi nila, ganyan talaga yung ekonomiya. Yung economy daw is a complicated system. If you do something in one part, it has an effect on the other part. Give you an example. Pag sinabi mong ibaba yung itaas yung presyo ng ating fare, okay, hindi papayag yung gobyerno. At this point, hindi pa rin tinataas because para sa benepisyo ng mga riding public. Yan ang binabanggit nyo. On the other part, sa part ng mga drivers, ito yung sinasabi nila. Kailangan daw po, may tinatawag ditong balancing act. Ano yung importante? Yung ma-preserve yung economy and at the same time magpatuloy ito o yung pagbigyan, yung mga karaingan nito. Mas maigi na daw because the government is doing something about the targeted subsidies doon sa mga affected na lugar. Yun nga, sa isang punto, sa punto nila. Yeah. Pero sa punto nga ng transport sector, nasabi nga nila, yung programa para doon sa mga ibang social services, para doon sa mga may sakit,
Paano kung sila naman na wala nang may pakain, pamilya naman nila magkasakit at sila naman magkasakit dahil wala na silang kinikita sa pamamasada? Yun naman yung tanong ng isang pobreng jeepney driver. Mayroon pa tayong isang balita dito, Bernard. Yung binabanggit na yung DOE patuloy sa paghahanap ng makukuha ng supply. And then, Secretary Garin was mentioned, she mentioned a while ago na pwedeng kumuha sa Russia. Mayroon mga ganong klaseng balita. And of course, magandang balita yan kasi sabihin, hindi na tayo masyadong aasa doon sa Middle East. Okay. Alam mo, doon sa ating mga kababayan, siguro mapag-aralan ito kasi naririnig din naman natin ito. Before kasi, yung Philippine energy sector natin was privatized early 2000. Dati po, nung early 70s and 80s, ito siguro pwedeng aralin nung mga economic managers natin. I'm sorry. 1970s and 80s. Pinaplano pa lang ako buhay nun. Ano po ito? Yung the National Power Corporation, the PNOC, was under the government. Okay. Pero, early 2000, that was privatized. And then nakikita nila ngayon na ito, kailangan ito ibalik ulit sa gobyerno, patakbuhin ng gobyerno. Kasi kung aangkit tayo, let's say for example, aangkat ka ng mga supply ng oil products, saan mo ilalagay yan? Mayroon ka bang enough storage facility? Yan ang sinasabi ng Secretary. We need an storage facility. Nagangkat ka, saan mo ilalagay? Kasi nasa pribadong sektor nga yan. So dapat hindi tayo pabago-bago. Dapat na-visualize natin yung mga bagay na yan. Deregulated. Dati hindi naman deregulated. Ngayon, ano na naman? Ayan, nagugulumihan. Ano ba talaga ang gusto niyo sa mamamayan? Nalilito kami. Napapagod na kami. Dapat mayroon isang maayos na sistema. Yung maliliit na negosyo na nagsasara, that is expected. That is expected kasi sinasabi nila, when energy and fuel prices spike, definitely yung mga small businesses magkakaroon ng epekto. Unlike yung mga malalaking negosyo, they have buffer. Mayroon silang mahaba-habang PC. That is always expected. Yung kasi mga malilit na negosyo, alam mo naman yan, pinatatakbo lang nila yung kanilang negosyo batay doon sa kikitain nila sa araw na yon. Pagka masyadong malaki ang nadagdag sa kanilang mga operational expenses, kagaya sa fuel, sa energy, sa kuryente, sa gasol, medyo malaki talaga magiging epekto. At pagka hindi po ito nakakabawi, kaya syempre, kaysa mabaon sa utang, mapipilitang magsara. Yan, totoo naman yan kasi syempre, yung mga consumers, mag-iisip yan. Ikakat ko muna yung spending ko dito, ang priority ko yung mga essential needs ng aming tahanan. Opo, that's always kalungkot lang yun na may mga nagsasarang maliliit na negosyo. So, expected po yan. Dapat ito, mayroon naman mga nag-aaral kung anong gagawin dito. May mga nag-aaral dito, sana mabilisan para at least hindi magsara itong mga maliliit na negosyo. Opo, saka mahalagang tulong, ayuda ng national government and even yung mga LGU. Hinihikayat ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga undocumented overseas Filipino workers sa Middle East na mag-avail na rin ng repatriation program ng pamahalaan. Ipinangako naman ng OWA na walang dapat na ikatakot ang mga ito at sa halip ay siniguro na handa silang tulungan ng gobyerno upang maging legal ang kanilang trabaho. Wala pong consequences ba or negative implications po sa inyo, lalo na po kung gagawin nyo pong legitimo yung inyong pathway for migration. Gusto namin maging miyembro sila ng OWA ngayon dahil matutulungan po namin kayo. So wala naman po sa amin kung ngayon po kayo magpamiyembro at gawin nyo pong regular yung inyong employment status po. Muli namang siniguro ng OWA na may mga hakbang na ginagawa ang pamahalaan para matulungan na makapagtrabahong muli ang mga kababayan nating nagpapa-repatriate bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Hataw Balita Ngayon. Sa layuning mapalawak pa ang mga local job opportunities para sa mga overseas Filipino workers na nagbabalik Pilipinas, nakipag-usap kahapon ang Department of Migrant Workers, People Management Association of the Philippines o PMAP
para sa potential partnership ukol sa pagbibigay trabaho sa mga repatriated OFWs. Sa naturang pag-uusap, ipinakilala ng PMAP ang kanilang key programs para sa mga OFW. Gayon din ang mga plano kung paano paigtingin ang mga programa at paglikha ng mga trabaho at recruitment para sa mga kababayan nating na repatriate. Ang PMAP ay binubuo ng mahigit sa 2,000 mga miyembro na kinabibilangan ng mga professional at executives mula naman sa iba't ibang industriya. Hataw Balita ngayon. Magsasagawa ang Department of Migrant Workers ng National Reintegration Network sa ilang mga lalawigan kabilang na ang Tacloban, Cebu at Pampanga ngayong Abril para sa mga na-repatriate na overseas Filipino workers mula sa gitnang silangan. Layo ng reintegration fair na isulong ang mga hakbang para makapagsimulang muli ang mga OFW na umuwi sa Pilipinas dahil sa gulo sa Middle East. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasanay, hanap buhay at pagkakaroon ng bagong trabaho. Katuwang ng DMW sa nasabing programa ang iba pa mga ahensya ng pamahalaan na magbibigay ng mga libreng serbisyo, kabilang na ang medical assistance, psychosocial counseling, livelihood support, employment facilitation at skills training. Hataw Balita ngayon. Nakipagpulong kahapon sa Malacanang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Omani Ambassador Nasser bin Said Al Manawari, kung saan pinag-usapan ng mga ito ang lalo pang pagpapatibay ng ugnayan ng Oman at Pilipinas. Partikular na dito ang mga bagay na may kinalaman para sa kapakanan ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, kinikilala ng Pilipinas ang suporta ng Oman para sa ligtas na pagpapauwi ng mga Pilipinong tripulante na apektado ng geopolitical tension, gayon din ang tulong na ipinagkakaloob nito sa ating mga OFW. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Texas, USA. Global News. Yes, good morning sa iyo, Bernard, at magandang umaga rin sa ating mga kasambahay. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Tinawag na irresponsable at mapanganib ng China ang hakbang ng United States na magpatupad ng blockade sa mga daungan ng Iran sa Strait of Hormuz. Iginiit ng Beijing na posibleng lalo nitong palalain ang tensyon at ilagay sa panganib ang malayang paglalayag sa rehiyon. May hataw na balita si James Hilario. Ipinatupad na ng Estados Unidos ang naval blockade sa mga sasakyang pandagat na papasok at lalabas sa mga daungan ng Iran kasunod ng pagkabigo ng peace talks sa Islamabad. Sa ilalim ng hakbang na ito, hinaharang ng US Navy ang mga barkong may destinasyon sa Iran habang pinapayagan naman ang mga naval vessel na papunta sa ibang bansa na makatawid sa Strait of Hormuz. Layunin ng blockade na putulin ang pinagkukunan ng pondo ng Iran at pilitin ito na sumunod sa mga kasunduan, partikular sa pagbubukas ng nasabing daluyan. Ngunit mariing binatikos ito ng China na nagbabala na posibleng lalo nitong sirain ang binubuong kasunduan para sa tigil putukan. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。 Iginiit ng China na ang ganitong hakbang ay naglalagay sa panganib sa kaligtasan ng mga sasakyang pandagat at maaring magpalala ng sitwasyon sa rehiyon. Dagdag pa ng Beijing, ang Strait of Hormuz ay isang kritikal na daanan ng kalakalan at enerhiya kaya mahalagang manatili itong bukas at ligtas. Sa kabila ng blockade, may ilang barko pa rin ang nakatawid sa strait kabilang ang mga barkong may koneksyon sa mga bansang hindi itinuturing na kaalit ng Iran. Ayon sa mga datos, nananatiling mababa ang bilang ng mga barkong nakakatawid na umaabot lamang sa maliit na bahagi kumpara sa normal na galaw ng kalakalan.
Marami ring mga oil tanker ang naipon sa labas ng strait habang naghihintay ng pagbuti ng sitwasyon. Sa panig naman ng Iran, mariin nitong tinutulan ang blockade at tinawag na isang malubhang paglabag sa kanilang soberanya at international law. Ayon sa kanilang kinatawan sa United Nations, ang ganitong hakbang ay nagbabanta sa kapayapaan at seguridad ng buong rehiyon. Samantala, nakatakdang maglabas ng joint statement ng France at United Kingdom sa Biyernes kaugnay ng mga hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng paglalayag sa Strait of Hormuz. Inaasahan na nakapaloob dito ang pagbuo ng isang multinational mission na nakatuon sa pagprotekta ng mga naval assets sa rehiyon. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Nakaabang naman ngayon ang buong mundo kung masusundan pa ang pag-uusap ng Iran at Estados Unidos para makabuo ng isang matagalang kasunduan kasunod ng pagkabigo ng huling negosasyon sa Islamabad. Tiniyak naman ng Pakistan na patuloy ang kanilang pagsisikap upang maibalik ang dalawang panig sa negotiating table at mapanatili ang tigil putukan. May hataw na balita si Jihan Tamasunas. Nasa kritikal na yugto ngayon ang negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos mabigo ang huling pagpupulong sa Islamabad na makabuo ng kasunduan. Sa kabila nito, nananatiling bukas ang linya ng komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig habang nananatili rin ang isang fragile ceasefire. Ayon sa United States, nasa panig na ng Iran ang desisyon matapos ibigay ng Washington ang anilay final and best offer ng Amerika. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Pinangunahan ni US Vice President J.D. Vance ang negosasyon na umalis ng walang kasunduan ngunit nag-iwan ng proposal para sa posibleng pagkakaunawaan. Patuloy naman ang pag-giit ni US President Donald Trump na nais ng Iran na makipagkasundo. I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. Sa isang panayam, sinabi pa ni Trump na posibleng mangyari ang muling pagpupulong sa mga susunod na araw. Kabilang sa mga pinagtatalunan ang nuclear program ng Iran na mariing tinututulan ng United States at binigyang diin na dapat hindi na ito makabuo ng nuclear weapon. They will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iniulat na hiniling ng US ang 20 taong paghinto ng uranium enrichment ng Tehran, habang 5 taon naman ang panukala ng Iran na hindi tinanggap ng kabilang panig. Sa kabila nito, hindi rin isinara ng Iran ang pinto sa negosasyon at handa pa ring umanong makipag-usap sa balangkas ng international law. Sa kabila ng tensyon, umaasa ang Pakistan na tumatayong mediator na magkaroon ng panibagong round ng pag-uusap sa mga susunod na araw. Ayon kay Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif, patuloy ang buong pagsisikap ng kanyang bansa upang mapagkasundo ang dalawang panig at mapalawig ang tigil putukan. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagpapalitan ng mensahe sa pagitan ng Washington at Tehran sa pamamagitan ng mga tagapagitan. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. Nanganganib naman na maharap sa global recession ang buong mundo kung magpapatuloy ang digmaan sa gitnang silangan at mananatiling mataas ang presyo ng enerhiya. Ito ang babala ng International Monetary Fund o IMF dahil sa patuloy ang epekto ng kaguluhan sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. May hataw na balita si Jovic Bermas. Posibleng bumagsak ang global economic growth ngayong 2026 sa mas mababa pa sa 2% ayon sa International Monetary Fund o IMF. Sinabi ng IMF na ang antas na ito ay halos katumbas ng isang global recession at nangyayari lamang sa bihirang pagkakataon tulad ng panahon ng COVID-19 pandemic at global financial crisis. Isa sa mga pangunahing dahilan ang pagtaas ng presyo ng langis at enerhiya na umaabot na sa halos $100 kada bariles matapos ang paglala ng digmaan sa gitnang silangan at tensyon sa Strait of Hormuz.
Ayon kay IMF Chief Economist Pierre-Olivier Gourinchas, malaki ang epekto nito sa mga mamamayan sa buong mundo. The closing of the Strait of Hormuz and serious damage to critical energy facilities in the Middle East raise the prospect of a major energy crisis should a durable solution not be found soon. Ipinaliwanag ng IMF na kapag nagpatuloy ang mataas na presyo ng langis at pagkagambala sa supply, ay posibleng umakyat ang inflation ng hanggang 6% sa susunod na taon. Dahil dito, mapipilitan ng mga central bank na magtaas ng interest rates na posibleng magpabagal pa ng paglago ng ekonomiya. Tinukoy din ng IMF na pinakamatindi ang epekto nito sa mga bansa na umaasa sa import ng enerhiya at mga developing countries. Kabilang sa mga maaapektuhan ang United Kingdom na inaasahang makakaranas ng pinakamalaking pagbagal ng paglago sa mga bansa ng G7. Samantala, posibleng lumiit ang ekonomiya ng Iran ng higit 6% ngayong taon, habang ang Qatar ay inaasahang makakaranas ng pag-urong ng halos 8.6% dahil sa pagkasira ng mga energy facilities nito. Sa kabila nito, may ilang bansa naman ang posibleng makinabang tulad ng Russia na inaasahang makakakuha ng mas mataas na kita dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi ng IMF na malaki ang magiging epekto ng digmaan, depende sa tagal nito at sa lawak ng pinsala sa mga energy infrastructure. Our severe scenario assumes that energy supply disruptions extend into next year with greater macro instability. Global growth falls to 2% this year and next, while inflation exceeds 6%. Ayon sa IMF, kung matatapos agad ang digmaan at maibabalik sa normal ang supply ng enerhiya, posibleng manatili sa 3.1% ang global growth para sa taong 2026. Gayunman, kung magpapatuloy ang digmaan at lalala ang sitwasyon, ay may panganib na tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng buong mundo. Jovic Bermas, humahataw sa Balita Ngayon. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagkaharap ang mga kinatawan ng Lebanon at Israel sa Washington upang pag-usapan ang posibleng pagtatapos ng labanan at pagbuo ng pangmatagalang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Pinangunahan ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang kauna-unahang direktang diplomatikong pag-uusap ng Israel at Lebanon sa loob ng mahigit 3 dekada. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Nagpulong sa Washington DC ang mga kinatawan ng Lebanon at Israel sa layuning tapusin ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Pinangunahan ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang pagpupulong na dinaluhan din ng mga ambasador ng dalawang bansa sa United States. Ayon kay Rubio, isang makasaysayang pagkakataon ang pag-uusap na ito sa kabila ng mahabang kasaysayan ng sigalot sa rehiyon. It's a historic opportunity. We understand we're working against decades of history and complexities that have led us to this unique moment. And the opportunity here, I know some of you are shouting questions about ceasefires. This is a lot more than just about that. Layunin ng pag-uusap na makabuo ng balangkas para sa isang pangmatagalang kapayapaan. Hindi lamang tigil putukan, kundi isang mas malawak na kasunduan sa seguridad at katatagan ng rehiyon. Ngunit sa kabila nito, hindi inaasahan na agarang resulta ng pagpupulong dahil sa malalalim na issue sa pagitan ng dalawang panig. Iginiit ng Israel na dapat alisan ng armas ang Hezbollah bilang bahagi ng anumang kasunduan. Tutol naman ang Hezbollah sa pag-uusap at tinawag itong walang saysay na lalo pang nagpapahirap sa pag-abot ng kasunduan. Sa gitna ng mga hamon, aminado si Rubio na ang proseso para sa kapayapaan ay hindi agad-agad makakamit. This is a process, not an event. This is more than just one day. This will take time, but we believe it's worth this endeavor, and it's a historic gathering that we hope to build on. And the hope today is that we can outline the framework upon which a permanent and lasting peace can be developed, so that, as I said, the people of Israel can live in peace, and the people of Lebanon can live not just in peace, but the prosperity and security that they deserve. Sa kasalukuyan, patuloy ang labanan sa ilang bahagi ng Lebanon na nagdulot na ng pag-asawi ng libo-libong sibilyan at milyon ang napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan. Sa kabila nito,
Umaasa ang mga mamamayan na ang pag-uusap na ito ay magbubukas ng daan sa pagwawakas ng karahasan. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Inanunsyo ni U.S. Secretary of War Pete Hegseth ang isang major defense partnership sa pagitan ng Estados Unidos at Indonesia. Saklaw ng kasunduan ang military modernization capacity building at joint exercises ng dalawang bansa. Layunin din itong palakasin ang operational cooperation upang mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Ayon sa Indonesia, oportunidad ito upang mapahusay ang kanilang kakayahang depensahan ang bansa. Gayunman, iginiit ng Jakarta na nananatili ang kanilang independent foreign policy at paggalang sa soberanya. Hataw Balita ngayon. Maglalaan naman ang Australia ng hanggang 5 billion Australian dollars para palakasin ang paggamit ng drones sa depensa ng bansa. Ayon kay Defense Minister Richard Marles, tugon ito sa nagbabagong uri ng digmaan na nakikita sa Middle East. Palakasin din ng counter-drone technology upang mapigilan ang mga banta mula sa ibang drones. Sa kabuuan, aabot sa 12 to 15 billion Australian dollars ang gagastusin sa autonomous defense systems sa susunod na dekada. Layunin nitong mapahusay ang kakayahan ng bansa sa depensa, lalo na sa malawak nitong teritoryo. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan ng Spain ang plano na gawing legal ang status ng humigit kumulang 500,000 undocumented migrants. Ayon kay Spain Prime Minister Pedro Sanchez, ito ay hakbang para sa katarungan at pangangailangan ng ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng programa, bibigyan ang mga kwalipikadong aplikante ng Renewable Residence Permit upang makapagtrabaho ng legal. Gayunman, tinututulan ito ng oposisyon na nagsasabing maaari itong maghikayat ng mas maraming iligal na migrante. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Round Rock, Texas, USA. Ako, si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Humiling ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Appeals Chamber na payagan itong hindi dumalo sa pagbasa ng desisyon ng ICC sa April 22. Ayon sa kanya, mga abogado, pumayag si Duterte na katawanin na lamang siya ng kanyang legal counsel sa pagdinig. Isinumite rin sa korte ang kanyang formal na waiver bilang patunay ng kanyang pahintulot. Nakabinbin pa ang desisyon ng ICC kung may jurisdiction ito sa kaso laban sa dating Pangulo. Ang ruling na ito ang magtatakda kung magpapatuloy ang kaso kaugnay ng umano'y crimes against humanity laban kay Duterte. Hataw Balita ngayon. Mabibigat ang alegasyon ni Ramil Madriaga hindi lang kay Vice President Sara Duterte kundi maging sa ama nito na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mari naman pinabulaanan ng isa sa mga kaalyado ng dating Pangulo ang mga akusasyon ni Madriaga. May mahataw na balita si Evan Alvarez. Hindi lang mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte ang laman ng salaysay ni Ramil Madriaga. Sa binasa nitong supplemental affidavit sa impeachment proceedings ng Kamara, dawit rin ang ama nito na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Madriaga, binalak umano ni former President Duterte na patalsikin sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung hindi magbibigay daan kay VP Sara noong 2025. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination, mass resignation of government officials, civil disobedience, and even an armed assault of Malacanang.
Sa salaysay ni Madriaga, sinabi nitong naging trabaho umano niya na mag-recruit ng mga grupo, fraternities at maging mga sindikato. Bagay na mariin namang pinabulaanan ng former Presidential Legal Counsel ni FPRRD na si Attorney Salvador Panelo. Sa mensaheng ibinahagi nito sa UNTV News and Rescue, sinabi niyang kathang isip lamang ang mga kwento ni Madriaga. Ayon sa abogado, hindi na nakakapagtaka ang ganitong mga bintang, lalo na at maituturing umanong polluted source si Madriaga. Dagdag pa ni Panelo, malinaw na demolition job ito laban sa mag-ama upang tanggalin sa posisyon si VP Sara at harangin ang planong pagtakbo nito ng pagkapangulo sa 2028 elections. Habang ang aksyon rin umano ay upang sirain ang reputasyon ni former President Duterte. Samantala, nananatili naman ang paratang ng kampo ni VP Sara na weakest link sa impeachment proceedings ang nagpapakilalang bagman umano ng Vice Presidente. Evan Alvarez humahataw sa Balita Ngayon. Pinagtibay ng Commission on Audit o COA ang Notice of Disallowance sa mahigit 73 million pesos na ginastos na confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong December 2022. Samantala, batay sa ginawang pagsusuri ng National Bureau of Investigation, ilang tao lang ang lumagda sa mahigit 30 resibo sa liquidation ng confidential funds ng Vice Presidente. Si Rosalie Cos humahataw. Pinasasauli sa gobyerno kina Vice President Sara Duterte at iba pang opisyal ang nasa mahigit 73 million pesos na halaga ng ginastos na confidential funds mula December 21 hanggang 31, 2022. Ito ay dahil pinagtibay na ng Commission Proper na Commission on Audit ang Notice of Disallowance na ilabas nito at isinantabi ang apela ni VP Duterte. Inilalabas ang Notice of Disallowance o ND ng COA kung itinuturing na irregular, hindi kinakailangan, maluho at labis ang ginawang paggamit ng pondo ng gobyerno. Inihayag ito ni Attorney Gloria Camora, team leader ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office na nagsagawa ng audit sa Office of the Vice President. Wherefore, the petition for review treated as appeal of Ms. Sara Z. Duterte, Vice President, Ms. Gina Acosta, Special Dispersing Officer, and Ms. Julieta L. Villa del Rey, Chief Accountant, Office of the Vice President, is hereby denied. Accordingly, Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, Notice of Disallowance Number 2024-002-100 for 2022, dated August 8, 2024, on the confidential expenses of the OVP for the period from December 21 to 31, 2022 in the amount of 73,287,000 is affirmed. Bukod dito, may inilabas ding Notice of Disallowance sa confidential funds ng Office of the Vice President sa 3 quarters ng 2023. Pero may ilang buwan ang OVP para maghain ng apela kaugnay nito. Sa ginawa namang pagtatanong ng House Justice Panel sa forensic examination ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga pirma sa 36 acknowledgement receipts ng confidential funds ni VP Duterte, may mga resibong iisang tao lang ang lumagda. Ayon sa documents expert ng NBI, may mga pagkakahalintulad anya sa porma ng lagda at pagkakasulat. Based on the examination conducted on the original copies which are on file with the Commission on Audit, there were groups of acknowledgement receipts that were written by the same person. Yung patterns po of the letters and the figures dun sa handwritten dates reveal significant similarities din po, indicating that they were written by one and the same person. Based on the 36 receipts that Madam Caroline Pitoy has examined, how many are found to be executed by or written by one and the same person? There are 7 groups of handwritten receipts that were found to be written by one and the same person, Your Honor. Ibig po bang sabihin nito na sa 7 groups po, isang tao lang po ang sumulat? 7 magkakagrupo po
na bawat grupo, isang tao lang ang sumulat. Opisyal namang ipinahayag ng Philippine Statistics Authority o PSA sa pagdinig na walang civil registry records ang ilang daang pangalan ng recipients ng confidential funds ni VP Duterte. Doon po sa unang certification na may petsang December 8, 2024, tama po ba na sa kabuang 677 na pangalan na isinumite, 405 ang walang record ng kapanganakan o certificate of live birth, 507 ang walang record ng kamatayan o certificate of death, at 443 ang walang record ng kasal o certificate of marriage, at sa kabuuan 398 unique persons ang walang matagpo ang record ng kapanganakan, kasal at kamatayan ayon sa records ng PSA. Tama po ba? Tama po, Madam Chair, at kinukonfirma po namin base po sa certification dated December 8 po. Samantala, ipinasapina na ng House Justice Committee si dating Senador Antonio Trillanes para dumalo sa susunod na pagdinig sa April 22. Ipinasapina na rin ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay ng reports, investigation findings at mga dokumentong may kaugnayan sa anumang kahina-hinalang transaksyon sa bangko ni na VP Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio. Kaugnay ito ng alegasyong hindi deklaradong yaman at ari-arian ng pangalawang Pangulo. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Humarap sa pagdinig ng House Justice Committee si Attorney Michael Powa araw ng Martes, April 14. Ito hindi bilang isa sa Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte, kundi para sumunod sa compulsory process matapos siyang ipasampina dahil sa ginagawang pagdinig sa mga alegasyon ng impeachable offense laban kay BP Duterte. Dating Chief of Staff at Undersecretary si Powa ni BB Duterte nang ito pa ang kalihim ng Department of Education at isa sa umano'y nakatanggap ng cash envelopes mula sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Powa, reimbursements ang natanggap niya mula kay BP Duterte dahil sa kanyang mga inabonohan. Wala rin umanong resibo ang mga naturang reimbursements. So, reimbursements po ang intindi nyo dito. Tama po. Well, hindi lang po intindi because, Your Honor, Madam Chair, may I just give some context just for clarity for everyone? Yes, you may proceed. Yes. I'll give you an example po, a very concrete example. Pumunta po kami ng ating Vice Presidente noon when she was Secretary of Education sa isang burol. No? After po ng burol na yun, marami nagpapapicture sa kanya. May mga lumalapit po, may lumapit po na bata. Nagbebenta po ng mga damit. It was Shein na damit. I don't know if I'm saying it correctly. But she said, tulungan natin. Gusto kong bilhin, no? So, syempre, ang dami po nagpapapicture sa kanya. Ako po yung naglabas ng pera para po mabayaran yung binibentang damit. At pagkatapos po nun, a few days after, naalala niya, tinanong niya sa akin kung magkano nagastos ko. It was around 6,000 if I'm not mistaken. Binalik po niya sa akin yung 6,000. Ganun po yung nature ng... Okay. That's why I keep on saying reimbursement. Thank you, Madam Chair. I was asking kung may resibo po ba dun sa reimbursement to determine whether or not government funds were used. Your question about the receipt is probing already. However, since these are probing questions, ipaubayan na po natin yan. Yes. Sa ibang venue. Hataw Balita ngayon. Patuloy naman ang Office of the Ombudsman sa investigasyon sa mga nasasangkot na public officials sa korupsyon. Lalo na sa mga dawit sa mga anomalyang nagtatago sa likod ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. May humahataw na balita si Ivan Alperez. Tumutugon na ang mababang kapulungan ng Kongreso sa mga hinihinging impormasyon ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Assistant Ombudsman at Spokesperson Miko Clavano, nag-comply na ang Kamara na bigyan sila ng kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresista. Partikular na ang mga dawit ngayon sa mga maanumalyang infrastructure projects sa bansa. Yung first batch na hiningi ho namin, yun po yung nag-comply sila. May batch. That's 26 infrastructure anomalies. So, ano lang yan? Kasi we're looking at a scheme, di ba? Hindi lang naman flood control ho yan. That's a scheme of infrastructure project.
Nito lamang nakaraang linggo, binalaan mismo ni Ombudsman Crispin Remulla si House Secretary General Sheloy Garafil na isa-cite in contempt ito kung hindi makikipagtulungan sa Ombudsman na i-release ang SALN ng mga iniimbestigahan nilang mambabatas. Public notice lang po. Susunod na gawin po sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. Agad namang sumagot ang House Sec Gen at sinabing ang lahat ng opisyal na komunikasyon sa kanilang tanggapan ay agara nilang aasikasuhin. Ngayong may access na ang Ombudsman sa SALN ng mga mambabatas na idinadawit sa korupsyon, tiniyak ni Clavano na hindi napapatid ang commitment ng kanilang tanggapan para tuluyang makasuhan at papanagutin ang mga naglulustay ng pera ng taong bayan. This is the best time to curb corruption kasi pinapag-usapan na ho natin to eh. Diba? So, we cannot let this opportunity pass. Hindi naman nawawala po. Ang investigation lang po ay ongoing, pero syempre, hindi lang din namin pwedeng i-telegraph lahat ng punches ho namin. Samantala, handa rin ng Ombudsman na ibigay ang certified true copies ng SALN ni Vice President Sara Duterte na hinihingi naman sa kanila ng House Justice Committee para sa susunod na impeachment proceedings sa April 22. Tanging mga SALN lamang ng Pangulo, Pangalawang Pangulo at mga pinuno ng constitutional body ang hawak ng Ombudsman, habang may sarili namang repository ang mga mambabatas ng Kongreso. Evan Alvarez humahataw sa Balita Ngayon. Nasa kustodiya na ng Office of the Ombudsman ang dalawang luxury vehicles na pagmamay-ari ng dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na si Bryce Hernandez. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na investigasyon hinggil sa manumalyang flood control projects. May humahataw na balita si Jed Neresina. Formal lang na i-turnover ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman kahapon, April 14, ang dalawang luxury vehicles na pagmamay-ari ni dating Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, kabilang sa mga isinuko ay isang Black GMC Yukon Denali XL at isang navy blue Lamborghini Urus Performante. Dagdag ni Attorney Hosaka na ang paglilipat ng kustodiya sa Ombudsman ay bahagi ng mga nauna nang naisumite ng komisyon noong March 13. As I'd like to clarify that also that this is also in connection with the turnover of all documents, records, and evidence which the ICI has gathered during the course of its investigation pursuant to EO 94. Alam naman ninyo that last March 13, 2026, a month ago, nag-turnover ng mga documents ang ICI to the Office of the Ombudsman, at the same time to the Department of Justice. Now, this is part of that. So, it has been officially turned over already. Ayon pa sa ICI Executive Director, ito na ang kanilang huling iti-turn over sa mga kaukulang ahensya na magpapatuloy ng investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Paliwanag ni Attorney Hosaka, ang Ombudsman na ang magdedesisyon kung anong gagawin sa mga nabanggit na sasakyan. It is up to them already. This will probably aid them in their investigation or probably yung kanilang initiatives for restitution. So it will all be up to the Office of the Ombudsman on how they will tackle or treat the vehicles which is in Magugunitang voluntaryong isinuko ni Hernandez ang mga naturang sasakyan sa ICI noong September 19 at September 24 noong nakaraang taon, habang umuusad ang investigasyon laban sa kanya kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Samantala, tumanggi ng magbigay komento si Attorney Hosaka tungkol sa panawagan ng ilan na ilabas ng independent body ang resulta ng kanilang ginawang investigasyon. Ano na lang yung posisyon ng ICI doon sa pinagtatalunan na dapat isa publiko yung findings ng inyong investigation? I cannot comment on that kasi si chairman lang naman makaka-comment. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon.
Hindi tututol ang Commission on Elections o COMELEC sa panukalang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa darating na November 2 para magamit ang pondo ngayong panahon ng krisis. May humahataw na balita si Dante Amento. Nasa kapangyarihan ng Kongreso ang desisyon sa panukalang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE na nakatakda sa November 2 ngayong taon. Paliwanag ng komisyon, maaari lang silang magbigay ng rekomendasyon, gayunman hindi sila maaaring tumutol sa kung anuman ang magiging pasya ng Kongreso. Yan ay isang absolute na diskresyon ng ating Kongreso. Hindi pwedeng makialam si COMELEC, pwede kami magbigay ng suhestyon, rekomendasyon, pero sa bandang huli sila po ang may desisyon kailan ang halalan o dapat bang ipagpaliban ang isang halalan. Ipinapanukala kamakailan ni Deputy Speaker at Bacolod City Representative Albi Benitez na ipagpaliban muli ang BSKE upang magamit ang pondo ngayong panahon ng krisis. Ayon sa COMELEC, mayroong 19 billion pesos na pondo para sa BSKE, bagamat nagamit na ang 3 bilyong piso nito para sa paghahanda sa eleksyon. Pero nilinaw ng komisyon na hindi pa nila hawak ang kabuuan ng pondo dahil nasa Department of Budget and Management pa ito sa ngayon. Ay dahil daw po para magamit yung pondo na nakalaan para sa barangay and SK elections sa ibang bagay tulad ng pagtulong sa ating mga kababayan. Napakaganda po na proposal yan. Sa katotohanan lang, hindi para mag-oppose si COMELEC sa napakaganda na inisyatiba na yan. Sa kabila ng mga usaping ito, binigyang diin ng COMELEC na patuloy pa rin ang kanilang paghahanda. Sa ngayon ay nakapag-imprenta na sila ng mga balota at patuloy din ang voter registration hanggang sa May 18. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Mahigit 17,000 sundalo mula sa 7 bansa ang nakatakdang magsama-sama para sa taunang Balikatan Military Exercises. Ito'y magsisimula sa darating na April 20 at tatagal hanggang sa May 8 na itinuturing na isa sa pinakamalaking edisyon ng nasabing pagsasanay. May humahataw na balita si Ryan Lacanlale. Sasabak sa Balikatan Exercise ang mahigit 17,000 sundalo mula sa 7 bansa na lalahok sa taunang Balikatan Military Exercises ngayong taon. Magsisimula ang balikatan sa susunod na linggo, April 20, at tatagal hanggang May 8 na isa sa pinakamalaking edisyon ng nasabing pagsasanay. Bukod sa Pilipinas at Estados Unidos, kasama rin sa pagsasanay ang mga sundalo mula sa Australia, Canada, Japan, France at New Zealand. Karamihan sa mga pagsasanay ay isasagawa sa Northern Luzon Command, Western Command, Southern Luzon Command, Visayas Command at Eastern Mindanao Command Joint Operational Areas. Nilinaw ng mga opisyal na walang malaking pagbabago sa nakatakdang balikatan exercises ngayong taon sa kabila ng umiiral na tensyon sa Middle East. Gayunman, may gagawing ilang maliliit na adjustment sa bilang ng mga kalahok habang papalapit ang aktibidad. There are tweaks always being made leading up to a large exercise like this. So even when things aren't happening in the Middle East or elsewhere, it is always tweaking right before the exercise. I've been part of this exercise before as well. So to answer your question directly, yes, we are tweaking the exact numbers, and that's why we give you a range of 17,500. Iginiit naman ng Armed Forces of the Philippines na matagal nang nakaplano ang balikatan at nananatili ang commitment ng mga kalahok na bansa. The balikatan exercise is already a pre-planned activity, and the force commitment is there. Just like the Armed Forces of the Philippines, we also sometimes up to this point change the figures, the numbers, because of the operational commitment in the area. So there is no permanent figures right now, but that figure still holds 17,000 plus. Sa kauna-unahang pagkakataon, sasabak sa combat exercise ang Japanese Self-Defense Force kung saan gagamitin nila ang kanilang Type 88 ground-to-surface missile sa isang live-fire exercise at tatargetin na pabagsakin ang isang itinalagang barko. This time, they will be participating in the ground, especially in the counter live fire exercise, where they will fire
their Type 88 ground-to-surface missile, sinking one of the ship, designated ship. Kabilang sa mga isasagawang pagsasanay ang multinational maritime events na gagawin sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Gayun din ang integrated air and missile defense, counter-landing live fire exercises, maritime strike, cyber defense exercises, pati na ang humanitarian assistance and disaster response. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na maaari pa rin matuloy ang pag-ban sa online gaming platform na Roblox sa bansa. Ito ay kung mabibigo ang kumpanya na tuparin ang kanilang mga pangako para sa kaligtasan ng mga kabataang Pilipino na gumagamit nito. May humahataw ng balita si Jed Neresina. Pansamantala lamang ang pagkakasuspindi ng ban sa online gaming platform na Roblox. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Aboy Paraiso, ito ang malinaw na mensahe ng CICC sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kahapon April 14, kaugnay ng investigasyon sa child exploitation sa online games. Ayon kay Undersecretary Paraiso, nakasalalay ang pananatili ng Roblox sa bansa sa tinatawag na Key Performance Indicators o KPIs. Ito ay dahil na rin sa insidente ng 7 menor de edad na biktima ng pang-aabuso at umano'y nagplano ng karahasan gamit ang platform. Kaya iginiit ng CICC na kailangang may konkretong sukatan ang gobyerno para malaman kung seryoso ang Roblox. Ultimately, again, the power to limit them or to exclude them from the Philippine sphere is an option that's available to us, Madam Chair. But again, I agree that subject to the agreement between Roblox and the Philippines, there can be warnings first and there can be measurable KPIs to tell them that they are failing with their commitments. They're not an entity within the Philippines. They're not entitled to the protection of our laws either, Madam Chair. So that's why we went for the ban. And then they came to us. They were able to talk to us and then they committed. But the execution of that ban is bound by their commitment and by their implementation of those commitments. Binibigyang diin ni Undersecretary Paraiso na kahit global company ang Roblox, dapat pa rin silang sumunod sa batas ng Pilipinas para protektahan ang mga Pilipinong gumagamit nito, lalo na ang mga kabataan. At kung hindi makikipagtulungan ang Roblox sa paghuli sa mga nananamantala sa nasabing online game, itinuturing ito ng ahensya na pagbaliwala sa kasunduan o obligasyon nila sa bansa. What is available to us is that reporting mechanism with Roblox kasi hindi pa natin alam kung kailan sila mag-establish ng office or when they would integrate the PhilSys system. But right now, we have that reporting mechanism. And if that reporting mechanism fails, for example, we report something, they fail to take action, or we subpoena someone and they fail to give us the credentials of that threat actor or that criminal online using their platform, then that's a failure of their commitment with the Philippine government. Agad namang tumugon ang Roblox Corporation sa pamamagitan ng kanilang Vice President for Global Public Policy na si Nikki Jackson Colaco. Ayon sa kumpanya, sinimula na nila ang isang malawakang pagbabago sa kanilang safety system sa buong mundo. Kabilang dito ang paglulunsad ng Kids Mode para sa mga user na may edad 5 hanggang 8 taon kung saan otomatikong nakadisable ang chat function at limitado lamang ang mga laro na maaari nilang i-access. Mayroon din silang Select Mode para sa mga edad 9 hanggang 15 taon kung saan ang chat ay limitado lamang sa kanilang age group at maaari pang i-adjust ng mga magulang. Bukod dito, gagamit na rin ang platform ng facial recognition technology para sa mas mahigpit na age check sa mga manlalaro. Sa kabila ng mga pangakong ito, binigyang diin ng Senado at CICC na mananatili silang nakabantay pa rin sa nasabing platform. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon.
Inilabas ng Bureau of Internal Revenue ang listahan ng mahigit sa 2,000 klase ng mga gamot na pawang mga exempted sa Value Added Tax o VAT. Ito'y sa ilalim ng Republic Act No. 10963 o Train Law at Republic Act No. 11534 o Create Act. Kabilang sa mga exempted sa VAT ang higit 700 klase ng gamot para sa cancer, 535 sa hypertension, 327 sa diabetes, 300 para sa mental illnesses, 171 para sa high cholesterol, 152 na gamot para sa kidney at 76 naman para sa tuberculosis. Ang mga ito'y pawang mga iniendorso ng Philippine Food and Drug Administration. Regional News. Nakatakdang magpulong ang Cebu Tourism Officers Association at ang Cebu Provincial Government upang bumuo ng panukalang ordinansa na tutugon laban sa online booking scams kung saan parehong binibiktima ang mga turista maging ang mga tourist establishment gaya ng mga resort. Si Gladys Tuabi humahataw. Isa sa mga problemang kinakaharap ngayon ng Cebu Tourism Officers Association ang nauusong scam sa online booking ng mga accommodations sa Cebu. Ayon sa grupo, may ilan silang reklamong natatanggap kung saan sinasabing nagbubook at nagbabayad online ng accommodation ang mga turista. Subalit pagdating sa mismong lugar, dito na didiskubre na wala palang nangyaring reservation. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang Cebu Tourism Officers Association sa mga otoridad upang malaman kung papaano iaayos ang proseso at mapigilan na maulit pa ang mga ganitong klase ng online scam. As well, so what we did was that coordinate with RACU, the Regional Anti-Cybercrime Unit of PNP, kaya para ato siyang mas streamline if unsa gyud ang atong reporting process ani niya. Kay sa amua medyo na murag wala pa mi ato kabalo og unsa bitaw unsaon pag-report or unsaon pag-address kay si local PNP di pa man kay siya hands-on yun on this one kay it's not something new but mura siya lisod dakpon kay tungod ang imuhang kanang suspect diha is wala siya on site so naa siya online. Kaugnay nito, makikipagpulong ang Cebu Tourism Officers Association at Cebu Provincial Government upang bumuo ng isang panukalang ordinansa. Tutugon ito sa kaso ng online booking scams na nangbibiktima ng mga turista maging ng mga tourist establishment. Tatalakayin sa pagpupulong ang mga gagawing hakbang upang ma-regulate ang online accommodation listings. Gayon din ang pagbibigay ng proteksyon sa mga turista. Kay para mag-craft mi og ordinance o para matabangan og unsaon kay duha mo gud ang victim ani ang resort or accommodation mismo og even ang katong turista. Kay sa case ni for example case ni Badyan, si turista moadto na dito ni accommodation knowing nga nakabook na siya, nag-abot niya dito is wala dahil siya nakabook niya, nagbayad na siya. So nya there mga siya refund pero di pod makahatag si accommodation kay dili man sa ilaha ang nagbayad so problema gyud siya both ways. Samantala, hinihikayat naman ang mga turista, maging ang mga establishmento na gumamit o makipag-partner sa mga lehitimong booking sites at wag sa mga kung ano-anong nakapost lamang sa social media. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Samantala, 5 individual ang ligtas na nasagip matapos masiraan ng makina ang isang bangkang maghahatid sana ng pasyente sa ospital sa karagatan ng Culyon, Palawan. Habang pinagtibay naman ng pamahalang panlalawigan ng Eastern Samar ang kanilang commitment na palakasin ang turismo sa lalawigan sa kabila ng patuloy na hamon ng energy crisis. Samantala, mas pinalakas pa ang kakayahan sa disaster response ng Ministry of Social Services and Development matapos ilunsad ang isang bagong mobile food kitchen sa Camp
Darapanan sa Maguindanao del Norte. May humahataw na balita si Alan Manansala. Ligtas na na-rescue ng mga kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang 5 individual na sakay ng isang bangka matapos itong masiraan sa katubigang bahagi ng Montemar na sakop ng Culyon, Palawan. Ayon sa ulat, galing sa Barangunan ang nasabing bangka at maghahatid sana ng isang pasyente sa ospital nang mangyari ang aberya noong Lunes, April 13. Agad namang nagsagawa ng rescue operation ang mga otoridad. Ligtas na nadala ang pasyente at mga kasama nito sa pagamutan sa bayan ng Culyon para sa kinakailangang pagsusuri bago pinayagang makauwi. Muling binigyang diin ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar ang kahalagahan ng pagpapaunlad ng turismo sa kanilang probinsya. Sa isang pagpupulong, pinag-usapan ang iba't ibang mga pamamaraan kung papaano mapapabuti at mas maipapakilala ang nagagandahang tourist destination sa Eastern Samar. Bagaman sa ngayon ay nakatutok ang pamahalaang panlalawigan sa pagtugon sa mga suliranin na dulot ng energy crisis, binigyang diin ng mga otoridad na kailangan ring iprioridad ang pagpapalakas ng turismo sa kanilang probinsya na makatutulong sa mga kabuhayan ng mga residente. Formal nang inilunsad ang isang bagong mobile food kitchen sa Camp Darapanan sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Ang nasabing sasakyan ay donasyon ng United Nations World Food Program at idinisenyo bilang isang self-contained facility na may kakayahang maghanda ng pagkain sa oras ng kalamidad o kung may sakuna. Mayroon itong climate-controlled storage at kayang maghatid ng malakihang distribusyon ng pagkain sa mga apektadong komunidad sa Bangsamoro. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. At para ihatid sa atin ang update sa presyo ng mga pangunahing bilihin, nasa Farmers Cubao ngayong umaga ang ating kasama na si Joy Rabina. Live report. Good morning, Joy. Kamusta ang presyuhan ng mga bilihin dyan sa Farmers Cubao? Good morning, Bernard! Live tayo mula dito sa Farmers, Araneta City, Quezon City. At nasa kalagitnaan na tayo ng buwan, April 15. At dahil bumaba na po ang presyo ng langis at kasabay ng pag-arangkada ng bakasyon, tamang-tama sa mga mag-family outing dyan. Ang presyuhan ng bangus ay umaabot mula 180 pesos hanggang 2.20 kada kilo. Ang tilapia ay nasa 150 pesos. Umaabot naman sa 220 pesos ang bawat kilo ng galunggong. At pumapalo sa 450 pesos ang pampano na pwedeng isigang. Nasa 250 pesos naman ang tulingan na pwede nating i-partner sa kamyas, pwedeng isaing o ipaksiw. Ang dalagang bukid ay umaabot naman sa 400 hanggang 450 pesos kada kilo. Mga kasangbahay, kung ang hanap nyo ay pangmalakasang handaan para sa mga gumraduate o simpleng reward pagkatapos ng mahabang shift sa trabaho, no? Ang kada kilo ng pork kasim ay nasa 360 pesos. Ang pork pige ay nasa 380 pesos. Ang liempo ay nasa 460 pesos ang bawat kilo. Samantala, nasa 360 pesos lang ang pork chop at nasa 340 pesos ang pata. Samantala, saktong-sakto naman itong baunin ng mga naka-summer job ngayong bakasyon dahil ang bentahan ng drumstick ay pumapalo mula 230 pesos hanggang 240 pesos. Ganon rin ang presyo ng wings. At nasa 230 pesos din hanggang 240 pesos ang ating quarter legs. At umaabot naman sa 210 pesos hanggang 230 pesos ang isang kilo ng whole dressed chicken. At para naman mapanatili ang sigla ng katawan sa kabila ng pagiging busy sa mga summer activities, mapipili sa halagang 100 lang po ang kalabasa. At nasa 120 pesos na ho, no, ang ating kamatis. Ganon rin ang sibuyas at nasa 180 pesos ang bawang. Ang kada kilo ng talong ay pumapalo ng 120 pesos. At kung gusto nyong magtipid ay nasa 70 lang ho ang sayote.
Ang talbos ng kamote natin ay nasa 25 per tali at nasa 15 per tali naman ang alugbate. Bago po tayo magtapos, mga kasambahay, isang pasasalamat po sa mga umasistin sa atin dito, ang ating mga mothers, MCGI Matters at DRRT, mga marshals. Ayan, I would like to acknowledge Miss Annabel De Leon, Admin Head ng Farmers Market, Dandan Smith Shop, Jenny Smith Dealer, Mark and Merly Fish Stall, Minda Sional, Myla Hernandez at Alan Hernandez. Ayan, kamay po kayo. Balik po sa inyo sa studio. Oy, kilala ko yung mga nasa likod mo na yan, ha? Kumusta sa mga taga Farmers Cubao, mga suki. Maraming salamat sa inyo dyan. Maraming salamat, Joy Rabina mula sa Farmers Cubao Market sa Quezon City. Weather News. At this time, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules, April 15. Panorin natin ang update mula naman sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, April 15, 2026. Yung binabantayan natin bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Sinlaku ay tuluyang humina into a typhoon category. Huli itong namataan sa laing 2,550 kilometers east ng Central Luzon. Hindi na po natin ito inaasahan na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. So sa mga susunod na araw, inaasahan natin patuloy na makakaranas ang bansa natin ng mainit at maalinsangan na panahon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin mainit at maalinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Dito naman sa may Bicol region, posible po yung mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 23 to 34 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin na 24 to 36 degrees Celsius. Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 22 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang kanilang aasahan, pero yun din po asahan din natin yung init at alinsangan. Posible din yung mga isolated rain showers o kaya mga panandaliang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo at Cebu, asahan natin 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga at Davao, 25 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index or yung damang init po natin, kahapon nakapagtala tayo ng pinakamataas po natin dito sa may Cotabato City, Maguindanao with 45 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, posible ay nakapagtala tayo ng 36 to 39 degrees Celsius. Ngayong araw, posibleng makaranas dito sa Metro Manila ng 36 to 38 degrees Celsius at ang pinakamataas pa rin natin posibleng maitala ay dito pa rin sa Cotabato City, Maguindanao with 45 degrees Celsius. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin dahil yung exposure po natin sa mainit na panahon ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin maiiwasan ay magsuot po tayo ng light colored shirts, magdala po tayo ng pananggalang sa init at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:43 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:10 p.m. Maraming salamat, Chanel. Napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang.
Nagpasalamat ang lokal na pamahalaan ng Sacomono Tema West Municipality sa bansang Ghana sa isinagawang Ocean Care activity ng Members Church of God International o MCGI. Nagtipon ng mga youth volunteer ng grupo upang mag-alis ng mga basura na nagiging dahilan na ng pagkakasakit sa lugar. May humahataw na balita si Nancy Ribanedera. It's a problem or it's a canker for us because all the time when we preach or we educate the people around the beach to clean their environment clean, they don't take it well because sometimes they talk about facilities that they don't have, like putting up a dustbin. Isang environmental health officer si Noah Fuglo. Aniya, problema sa kanilang lugar ang pagpapanatili ng kalinisan sa baybaying dagat. Iba't ibang klasing basura ang dumarating sa kanila. Plastic, bote, food containers na inaanod papunta sa kanila na nagiging dahilan na ng pagkakasakit ng mga residente na nakatira malapit sa Pangpang. It will bring a lot of diseases such as cholera that I have mentioned, typhoid, dysentery, even environmental aesthetic is a problem because you can't come and sell in a filthy environment and a customer will come and buy. In a way, as we all know, cleanliness is next to godliness. So by cleaning the community, it will take away a lot of diseases like the common ones, typhoid, fever, cholera. Normally, these diseases, people see it as normal, but in a split second, you can just lose life. Sa pamamagitan ng Ocean Care activity ng Members Church of God International o MCGI, nagkaisa silang linisin ang baybaying dagat ng Sacomono Beach. Ikinatuwa naman ng mga kabataan ang makabahagi sila sa gawaing ito na makatulong sa komunidad. Okay, as we came here, we saw that the whole place is messed up with too much rubbish and it's not looking nice. So we came to make it look nice, pick the rubbish and make it good for people when they come again. They will feel comfortable and feel happy that we did a good work for people to praise God. Thank you to God. I persevere to join the youth and partake in this activity so that we all work together and glorify the name of God. Ayon kay Noah, umaasa sila na sa susunod ay makasama nilang muli ang mga kabataan ng MCGI sa Ghana na malaking tulong upang maipabatid sa publiko ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. We are most grateful for your time, for helping because sanitation is a responsibility for all of us, but not for individuals. And we also appreciate the youth of MCGI leaders for bringing their youth here to help us. We are grateful for this opportunity and we thank the head of the MCGI for organizing such a nice program. We are grateful and we wish for more to come. Thank you. Samantala, umabot naman sa kaalaman ng media sa Ghana ang ginawang Ocean Care Initiative ng MCGI na humanga sa inisyatibong ito ng mga kabataan. Nancy Ribanedera, humahataw sa balita ngayon. Bago tayo magpaalam, narito muna po ang balitang aabangan ngayong araw ng Miyerkules, April 15, 2026. Mga aabangang balita. Tatlong araw na tigil pasada ng ilang transport group, magsisimula na ngayong araw. Hataw Balita ngayon.
Service Contracting Program sa mga PUB aarangkada nga ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Department of Energy muli magsasagawa ng press conference para magbigay ng update hinggil naman sa estado ng supply ng presyo ng langis sa bansa. Hataw Balita ngayon. At update sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng US at Iran, tutukan. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Colossus Kapitulo 3, versikulo 15 na nagsasabi, At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na di ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-15 sa buwan ng Abril taong 2026. Ako po si Bernard Dalis. At para sa ating amigo Sherwin Kulubong, get well soon po. Kay Joan Nano, ating EP. Maraming salamat sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350. At ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyong publiko ang aming pinahalagahan. Standby po, mag-aalis, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.